Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Meron nagtanong sa akin, bakit ba ako naniniwala sa Diyos? Nakita ko na ba ang Diyos? Narinig ko ba ang Diyos? Ay, napakaraming katanungan. At totoong napakahirap sagutin. Pero meron akong napakagandang naisip. Siguro marahil ay makakatulong ito sa bawat isa sa atin. Nais ko kayong tanungin. Paano mo ba malalaman na ikaw nga ay anak ng nanay mo? Nasisiguro mo ba na ikaw ay anak ng nanay mo? Paano mo na nakita mo ba? Sigurado ko hindi mo makikita dahil lumalabas ka sa sinapupunan o lumalabas ka kung saan ka dapat dumaan. Hindi mo nakita, ikaw ay bata pa at wala kang malayang, alam mo lamang ay kundi umiyak. So ganun, paano mo patutunayan ngayon? Ano ang katibayan mo? At ito ang pag-uusapan natin. Para malaman mo na ikaw ay anak ng nanay mo ay may tatlong paraan. Una, kailangan mo ng saksi at testigo. At sino yung mga saksi at testigo? Doktor, kamadrona, nurse, o minsan ang tatay nandoon. Habang nanganganak, binibidyo. O minsan naman ang anak ay nandoon, nakahawak sa nanay. O ang lolo't lola. So may mga taong nakakita o testigo habang ikaw ay lumalabas sa sinapupunan, mula sa sinapupunan ng nanay mo. O nandun sa aktual na pangyayaring nanganganak. Ang nanay mo, yun ang kauna-unahang testigo na ikaw ay anak. Pangalawa, birth certificate. Minsan naman, wala nakakita. Yung employer mo, hindi ka naman nakita ng ipinanganak. Pero para patunayang ikaw ay pinanganak at meron kang magulang, ay naroon ang birth certificate mo. At nakasad doon kung anong date ka pinanganak, ang pangalan ng tatay mo, pangalan ng nanay mo, at kung saan ka ipinanganak. Na yun ang katibayan. Tawag dyan ay dokumento o birth certificate. At ang pangatlo ay ang scientific evidence. So meron na pangyayari na nakikita ka lang ng kapitbahay mo pero hindi nangangahulugan na alam niya na kayo ay mag-ina, no? O kaya naman ay nagkaroon ng krimen, kailangan patunayan na ikaw ay ang anak para pamanahan ka. So sa pamamagitan ng DNA, malalaman na kayong dalawa ay mag-ina o mag-related kayo sa pamamagitan ng scientific evidence. So makikita mo may tatlong bahagi. Ang witness, ang document, at ang scientific evidence. So itong tatlo lang ito, iikot ang usapan natin. Ganon din kung paano natin malalaman ang tungkol sa Diyos, no? Ang Diyos ay lumikha ng tao. Tama o mali? Ang una niya nilikha ay ang mga hayop, halaman, ang daigdig, tapos huling-huli ang tao. So ang tao ay pwede magsalita kasi hindi pwede maging witness yung hayop dahil hindi makapagsalita at hindi pwedeng humarap ito. Lalo na ang dinosaur, kapag pumunta sa korte, hindi kasya, hindi rin po pwede magsalita. So nilikha niya ang tao, babae at lalaki, nakasama niya ito, siguro matagal, siguro di maiksi, hindi natin alam. At ito ay nakapiling nila bilang isang ama, mabuting kaibigan, mabuting ama. At siguradong nadama nila kung paano magmahal ang Diyos. Amen? So nakita at nakapiling nila. Ngunit pumalpak Nagkamali sila, may tumukso, nagkasala, pinalayas.
At naputol dito ang relasyon ng Diyos at ng tao. Tama o mali? So umalis, pinalayas, nagalit ang Diyos. Layas, hindi ka na kailangan. Kasi nagkasala ka. Masama ang loob ng Diyos dahil ang kanyang pinakamamahal na anak ay nagkamali. Pero hindi naputol ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ngayon nagkataon na naputol na, pinalayas na umalis na sila. Lumipas ang maraming taon, hindi sila nag-usap. Nagkaroon ng anak. So, yung experience nila, yung naramdaman nila sa pagitan nila ng Diyos at ng tao ay nandoon, punong-puno ang pagnanasa ni Adan at ni Eva. So, namimiss na nila yung Diyos kasi hindi na nila ito nakakausap dahil nga pinalayas nga sila. So, unti-unti, nandun yung kwento nila, kinukwento nila sa mga anak nila na ito ang Panginoon Diyos, dapat ganito sambahin nyo. Ay mapapansin nyo si Abel at si Cain ay marunong silang gumawa ng altar at nagsumamba sila. Alam nila na may Diyos. No? Alam nila ang tungkol sa Diyos. Alam nila ang kwento ng Diyos. Kasi kwento ito ng kanilang mga magulang. Si Abel at si Cain medyo malapit pa. Hanggang sa dumating si Seth, nagkaroon ng anak si Seth, unti-unting dumalayo ang edad mo. Habang dumadami ang tao, ang tungkol sa kwento ng Diyos ay unti-unti na rin naglalaho. No? Nagbabago na yung kwento. Yung kwento marahil yung kwento ng kay Cain, ay iba na yung dumating sa kwento ng apo ni Cain. Pero alam nilang may Diyos. Alam nila, naniniwala pa rin sila sa Diyos. Ngunit nagkakaiba-iba na ang nagiging paraan ng kanilang pagsamba. Maaalala ninyo na kita mo yung mga unang tao noon, alam nila may Diyos pero iba-iba ang kanilang pagsamba. May nag-aalay ng katawan ng tao, nagpapatay, no? Ino-offer nila katawan ng tao, hayop. Kasi yun yung ginawa nila Abel, nila Cain, o maging maaaring sila Eva din ay gumawa ng gano'n. Pero habang tumatagal, yung kwento tungkol sa Diyos ay lumalabo at yung kwentong ito ay unti-unti nang nag-iiba at hindi na nagiging tunay. Amen? So ito na ngayon yung nangyayari. Kaya mapapansin nyo na pagdating sa ibang bansa, ibang paraan na sila sumamba. Pagdating sa Pilipinas, siguro umabot, ibang paraan na ang kanilang pagsamba. Ang Arabia, iba na rin ang paraan ng pagsamba. So unti-unti nang nakakalimutan ang tunay na pagsamba at unti-unti rin nakakalimutan kung sino ang Diyos. Naniniwala sila may Diyos, pero yung identity ng tunay na Diyos ay unti-unti na rin lumalayo sa katotohanan. Tamo sa parte ng India, naniniwala sila sa Diyos na si Brahma at Sarawati. Pero kung titingnan mo mabuti, si Brahma, Sarawati, ay ang pangalan ni Abraham at saka ang asawa niyang si Sarah. No? Posibleng akala ng mga taong ito na ito ay mga Diyos sapagkat ito ay iginagalang noong unang panahon. So maaring may mga lahi na iginalang ito at itinuran silang Diyos. Kaya umabot naman sa pagkakataon nito na tinawag silang Brahma o Sarawati, hindi natin alam. Pero napakagandang tingnan. Diba? Ngayon, may Diyos ang witness ng mga tao, pero lumalabo. Ngunit nang dumating si Abraham, isang boses ngayon ang narinig niya. Abraham, sumunod ka sa akin at gagawin kitang isang malaking bayan. Bibigyan kita ng maraming anak na sindami ng bituin. At naganap nga. Bibigyan kita ng lupa. Pati yan ang Jerusalem. So yun yung boses na narinig. Walang question, nanampalataya siya. Nang mamatay si Abraham, siya lang ang nakarinig ng boses.
Pero nung magkaroon siya ng anak na si Isaac, yung pa rin ang boses na narinig ni Isaac. At nang dating si Jacob, yung pa rin ang boses na nakipag-usap sa kanya. Alam nilang ito ang Diyos, pero hindi nila alam kung sino ito. Hanggang sa dumating si Moises, may witness na naman. At dito na nagsimula ang documentation. No? Yung katibayan. Sapagkat kay Moises, ibinaba ang maraming sulat. Katulad nga ang batas, ang 10 utos, nagkaroon na ng documentation. Nandun ang mga witness, nagkaroon na ng documentation, unti-unti na nilang isinusulat. Kaya pumili ang Diyos ng isang lahi, ang lahing Israel, at dito niya pinadaan ang lahat ng gusto niyang sabihin sa tao. Amen? Amen. So ito, meron na tayong documentation. Ano na lang ang kailangan? Scientific evidence. Siyempre, noong unang panahon, wala pa nag-iisip niyan. Pero sa ating panahon, nang pumasok na itong panahon na ito, ay meron ng mga archaeologists. Yung mga archaeologists ngayon, hukay dito, hukay doon, hukay dito, hukay doon. Natatagpuan nila ngayon kung ano yung mga importante. Katulad ng Jerusalem, no? Hinukay nila yung paligid, nakita nila yung mga archaeological facts na nagtuturo sa panahon ng unang panahon. Ang Egypt, kikita mo naman ang pyramid, no? So may nagre-represent sa mga sinulat ng unang panahon at merong natatagpuan ngayon sa panahon natin ang mga scientific evidence para mag-coincide at magpatunay sa mga sinulat ng unang panahon. Kaya ito naman ang sinatawag na witness ni Moises, witness ni Abraham, witness ng mga tao noong unang tipan. Ang mga kasulatan ay ang documents, ang Old Testament ang documents sa Old Testament. At ang mga scientific evidence, ang archaeological facts na natatagpuan ngayon bilang pagpapatunay na nag-exist ang kwento sa loob ng Biblia. Amen? Amen. Kaya naman, kung titignan mo, ang katibayan ay marami kang makikita, no? Pinta sa kuweba, inukit sa bato, katulad ng Ten Commandments, isinulat sa papyrus, no? O yung mga scroll na tinatawag, no? Yung iba ay sinulat sa balat ng hayop. Di ba? At yan, diyan inilagay ang mga dokumento tungkol sa Biblia. Scientific evidence sa news sa ating lahat, sa scientific evidence natin ngayon, makikita mo naman yung differentiate ng Israel at Kristyanismo. Ayan. Ito, bibigay ko sa inyo. Sa Old Testament may witness, mga hari, mga propeta, at ang Israel. Ang documents, ang Old Testament, ang Torah, ang scientific evidence, archaeology. Sa Kristyanismo, meron din witness, ang apostoles, mga alagad at iglesia. Ang dokumento, ang New Testament, history books, at saka mga writings ng mga early Christians. At ang ebidensya ay ang archaeology at saka ang maraming lumaka, miracles na makikita mo sa lahat ng simbahan. Bakit hindi ko sinama ang Islam? Kasi ang Islam hindi naman tumutugma. Pag binasa mo ang Quran, hindi siya tumutugma sa history dahil taliwas ang mga sinasabi ng aklat ng Quran. Kaya imposibleng ito ay makasama sa naisinulat ng Diyos. I doubt. Pero sa dalawang ito ang tunay na chosen people of God at ang Christianity, dito mo makikita na meron 3 lamang na basihan.
ang witness, ang documents, at saka ang scientific evidence. Ngayon, para makita mo naman ang simbahan na tunay, kailangan mo rin ng witness, kailangan mo rin ng document, kailangan mo rin ng scientific evidence. Diba? Ang simbahan na tunay. Ba't ko nasabi? Sapagkat ang simbahan ay kailangan mo witness. Kung halimbawa ang iglesia mo ay ang dating daan o ang born again, may witness ba ito na nakita na ang dating daan ay kasama ng mga apostol o early Christians? Wala. So nangangahulugan, hindi ito kasama sa mga tunay na iglesia. May document ba na magliling ang mga reliyon na to sa tunay na iglesia na kasama nung unang panahon? Wala. Hindi sila magtatagpo kasi mostly ang mga protestante ay nagsimula lamang noong 15th century o 16th century after Christ, Anno Domini. Kaya sa pamamagitan ng tatlong criteria na to, witness, documents, tsaka scientific evidence, kung hindi na sila masuportahan ng documents ng history, malabo na sila magiging scientific evidence kasi malabo na yun. Kasi wala nang magliling ang iglesia na ito sa tunay na iglesia. Yun lamang po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.